A romance novel by Virginia Casimiro. Puso ko'y sinugatan mo. Umibig sa maganda ngunit mahirap na si Rina, ang milyonaryong si Romel, at sila ay nagpakasal sa matinding dalamhati ng kanyang boyfriend na si Arman. Nawala si Romel at nang bumalik ay may asawa na at gustong kunin ang kanilang naging anak na Rina. Ano ang nangyari sa kasal ni Rina at Romel? Ibigay kaya ni Rina ang kanyang anak? Paano na si Arman na tapat na umiibig kay Rina sa kabila naman nangyari sa kanya? Tunghayan po natin ang storyang ito na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. I-like po at i-share ninyo ang videong ito. Maraming salamat po. Nasa bahay si Romel at kasalukuyang bisita niya ang kanyang kaklase at best friend na si Andy. Ibinibida niya sa kaibigan ang tungkol sa pagkakabalik ng nawawalan niya ang clutch bag. Sa himig ng pagsasalita mo pare, parang tinamaan ka sa babaeng iyon. Ngingiting-ngiting wika ni Andy. Pare, kahit ikaw, mapapansin mo kaagad ang kakaibang ganda ni Rina. Napailing si Andy sabay kibit balikat. Kung nakita mo si Rina, palagay ko mabibighang ka rin. Wika muli ni Romel. Beauty ka mo pero mukhang poor. In and out ang beauty niya. Nagkukonduktura lang sa bus pero honest. Isinuli ang clutch bag ko. Kung sa iba yan, siguradong pinag-interesa na. Uy, ano ngayon ang problema mo ngayon dito sa sinabi mong Rina? Gusto ko lang sanang matulungan. Naawa kasi ako. Binigyan mo na lang sana ng pera para gantimpala sa pagiging honest niya. Baka naman ma-offend. Kahit mahirap ay mukhang may character. Niyaya ko ngang magmerienda pero tumanggi. Kaya naman parang nata-challenge ka. Hindi ka pa kasi nakaranas tanggihan ng bawat babae ngayain mo. Hindi ba? Namula si Romel sa sinabi ng kaibigan. Wrong, Andy. Hindi naman ako gaanong katinik sa mga girls. At never akong agrabyado ng girl. You can ask my ex-girlfriends. Siyempre, maingat ka dahil matatali ka nang wala sa oras. Papatayin ka ng mama mo pag nangyaring nakabuntis ka ng babae. Alam ko yatang makatapos kang makagraduate ay dadaling ka na sa States for further studies. Remember, you are an only child. Nag-iisang eredero ng mga eskudero. Pagkaklaro pa ni Andy. Natahimik si Romel. Let's go back to Rina. Ano bang tulong ang may offer mo sa kanya? Tanong muli ni Andy. Gusto ko siyang magkaroon ng ibang klaseng trabaho. May natapos ba naman? Di ko alam kung nakatungtong siya ng kolehiyo. I-meet mo na lang uli para makumpleto ang impormasyong gusto mong makuha. Bakit hindi mo naitanong sa kanya iyon? Gagawin ko sana iyon kung sumama lang sa paanyaya ko, kaso tumanggi, ni hindi ko nga nakuha ang address niya. Walang mabuti niyang kundi sumakay ka uli sa aircon bus na binabiyahe nila. That's what I intend to do. Tatawagan ko rin ang company nila para magpasalamat sa pagkakabalik ng clutch bag ko. Iiling-iling lang si Andy sa nakikitang tila pagpupursige ng kanyang kaibigan na alamin ang katauhan ng isang ordinaryong babaeng minsan lang nakita. Hindi pinagtapat ni Romel kay Andy na may higit na malalim pa siyang dahilan bukod sa gusto niyang matulungan si Rina na makakita ng ibang trabaho. Sa kanyang pag-isa, sumasagi din naman sa kanyang isip na tama si Andy. Nata-challenge lang yata siya kay Rina. Mukhang na-turn on siya dahil sa ginawa nitong pagtanggi sa alok niyang kumain sila sa labas. Subalit, mula noon ay hindi na ito mawala sa kanyang isip. At sa isang tagong bahagi ng puso niya ay naroroon ang pag-amin na talagang tinamaan siya kay Rina. Gandang-ganda siya dito at naroon ang kagustuhan niyang lalo ito makilala at mapalapit sa kanya. Iwan ba niya? Maraming higit na magaganda at mayamang babae ang naging nobya niya, ngunit iba ang dating ni Rina sa kanya.
Sa kanyang pag-iisa ay muli na naman nasa balintataw ni Romel ang maamong mukha ni Rina. Ang magandang hubog ng katawan nito na hindi na ikaila ng kahit simpleng pantalon at t-shirt ang suot nito. Abala si Rina sa pagbibigay ng tiket sa mga pasaherong nakaupo sa unahan, upuan ng bus number 349. Nakatalikod siya sa pinto kaya hindi niya nakita ang pag-akyat ni Romel. Pumwesto ito sa bakanting upuan sa hulihang bahagi ng bus. Palipat-lipat si Rina sa ibang pang mga pasahero nang mamataan niya si Romel. Ngumiti ito at hindi niya maiwasang suklian ito ng isang matamis na ngiti. Pagkatapos masingil ang mga pasahero ay gumawi siya sa lugar ni Romel. Binigyan niya ito ng tiket. Bawal sa katulad niyang konduktora ang makipag-usap ng matagalan sa isang pasahero. Kaya nagkasya na lang siyang ngitian ito. Kasabay ng pag-abot ni Romel ng perang pambayad ay may isiningit itong kapirasong papel. Saglit namang binasa ni Rina ang nakasaad doon. Napatingin siya dito sa mailing, bagabat nakangiti. Kinuha ni Romel sa kanya ang papel at muling sinulatan habang nangunguliti siya ng mga pasahe sa mga katabing pasahero. Muli nitong ibinigay sa kanya matapos sulatan ng papel, kinuha naman niya ito at binasa. Muli siyang napatingin. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha nito. Tumango siya at sumulat din sa papel. Inaabot niya. Ngumiti si Romel nang mabasa ito. Tumalikod na siya at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Hanggang sa makita na lang niyang sumasabay na si Romel sa mga pasaherong nagsisibabaan. Isang kaway ang ipinabaon niya dito bago ito tuluyang nawala sa kanyang paningin. Hindi agad nakatulog si Rina ng gabing iyon. Nasa isip niya si Romel. Talagang nagulat siya nang muli itong makita at makadama siya ng kakaibang tuwa. Nakasaad sa kapirasong sulat na gusto siya nitong makausap sa isang lugar na siya ang pipili at araw na bakante siya sa trabaho. Ngunit tinanggihan niya ang unang alok nito, nakatulad ng pagtangging ginawa niya noon nang sumabay siya sa kotse nito. Para ano? Tanong niya sa sarili. Kakain lang sila at pagkatapos ay muling maghihiwalay at hindi na magkikita kailanman. Alam niya ang pagiya ni Romel ay pabor na kapalit lamang sa ginawa niyang pagsasauli rito ng clutch band. Isang bagay na hindi niya inaasahan, ang muling magkukuros ang kanilang landas. Hindi siguro ito makontento sa salitang salamat lang ang ipinaabot sa kanya. Gusto nitong makaganti ng utang na loob, hindi lang niya inaasahan na magiging mapilit ito sa pagyayiya. Hindi na niya matanggihan lalo na nang sabihing may mahalagang bagay na sasabihin sa kanya. Day off ni Rina. Tinipon niya ang lahat ng marurumi nilang damit ni Manny para labhan. Inilagay niya sa isang timba. Dala pati ang batya ay nagpunta siya sa puso ng bayan. Nadatnan niyang naglalaban na doon si Andrea. Alam mo, hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa ang nakaraang birthday mo. Sana'y maulit daw uli ang ganoong party. Kwento agad ni Andrea nang sumalampak na si Rina at magsimulang maglaba pagkatapos punuin ng tubig ang dalang batya at timba. May mag-18 birthday na naman yata dito sa ating lugar, di ba? Tanong ni Rina. Meron, pero ewan ko lang kung makapaghahanda na katulad ng ginawa ng nanay sa ating dalawa. May pagmamalaki sa boses ni Andrea. Napatango naman si Rina. Totoo naman talaga ang sinabi ng kanyang kaibigan. Talagang kakaibang magpakita ng pagmamahal si Aling Tindeng sa kanila. Gusto nitong mabigyan talaga sila ng kasiyahan. Marami pang kwento si Andrea na naging tagapakinig lamang si Rina. Lahat ng nasasagap nitong balita sa paligid ng exterior street ay hindi maaring hindi parating sa kanya. Sinabi nga pala sa akin ni Kuya Arman na magsisyota na raw kayo. Pag-iba ni Andrea ng paksa. Ayaw pang aminin ng sitahin ko. Bakit mo naman ginawa yun?
Seryosong tanong ni Rina. E paano? Halata namang dahil mukhang sweet kayong dalawa ng kuya ko nung birthday mo. Kinulit ko. Ayun, umami na. Alam mo, nasabi pa sa akin na nag-ipon na siya sa bangko. Bulong pa ni Andrea na parang ayaw maibang makarinig. Para saan naman ang kanyang pag-ipon? Patay mali siyang tanong ni Rina. Para siguro sa inyong dalawa. Di ba ganoon na talaga ngayon? Yung iba nga nagjo-joint account sa bangko. Meron akong kaklasing babae, ganoon ang ginagawa nila ng syota niya. Napakibit balikat si Rina. Wala naman kaming pinag-uusapan ng kuya mo tungkol sa pag-ipon ng pera para sa aming dalawa. Sinulo na lang siguro ni kuya dahil wala ka naman pwedeng i-share dahil breadwinner ka. Itatanong ko rin sa kuya mo ang bagay na iyon. Kung ang sinasabi ni Andrea na pag-ipon ni Arman ay para sa oras ng pag-asawa nila, ay wala pa siyang planong pasukin ang buhay na iyon. Bata pa siya. Malayo pang mangyari iyon. Meron pa siyang gustong gawin sa buhay niya. Sinagot niya si Arman dahil siguro mahal din niya ito katulad ng pagmamahal na ipinadadama at ipinakikita sa kanya ng binata. Pero kung sakaling mag-aasawa na siya, ay si Arman na rin ang pipiliin niya kesa sa ibang kabataan sa kanilang lugar. Kung buhay ang kanyang ama't ina, tiyak ito rin ang pipiliin para maging manugang nila. Sa ganito ay magiging lubusan na ang pagkakalapit ng kanilang pamilya. Sumapit ang araw ni sinasabi niya kay Romel na magkikita sila. Sa tapat ng simbahan niya ito tinipan. Namalingki siya kaninang umaga at niluto na niya ang hapunan ni Manny. Kanina ay nagpaalam na siya kay Andrea na mayroon siyang pupuntahan pero hindi niya ipinagtapat ang tungkol kay Romel. Naisip kasi niya na hindi na kailangan dahil ito na naman ang una at huli niyang pakikipagkita kay Romel. Matagal siyang humarap sa salamin at inayos ng mabuti ang buhok at ang kanyang kasuotan. Inilabas niya ang bagong t-shirt na puti na binili niya sa palengke at itinerno niya sa suot na puting sapatos. Tapos na siyang magayos ng sarili. Habang naghihintay ng oras ay nakatuon ang pansin ni Rina sa mga larawan niya nakuha ni Arman noong nakaraang debut niya. Nakaayos sa mga litrato sa isang malaking illustration board na binili ni Arman. Katabi ng mga larawan ang 2 kwadrado ng diploma niya noong elementarya at high school. Nasa loob ng mga ito ang 2 gold medal na natamo niya bilang valedictorian. Ito ngayon ang tinitingnan niya habang hinihintay niya ang oras na siya ay aalis. Ayaw niyang maagang dumating sa simbahan. Nang lumabas ng pinto si Rina ay lumakad na ay siyang paglabas din sa kabilang pinto ni Andrea. Nanibago ang huli sa ayos ni Rina. Bagong paligo na, posturang-postura pa. Hindi nito sinabi sa kanya kung saan ito pupunta. Meron kaya itong pinaglilihim sa kanya? Pabulong na tanong ni Andrea sa sarili. Minabuti niyang huwag muna ang kumibo. Hihintayin niyang magtapat sa kanya si Rina. Alam niyang hindi nito magagawang maglihim sa kanya. Malaon at madali ay malalaman din niya kung may itinatagong sekreto si Rina. Ganyan katindi ang palagayan nila, walang lihiman. Binati lang niya ito, subalit hindi na tinanong kung saan pupunta. Nakarating naman ang simbahan si Rina. Kung ganoong araw ng Huwebes ay mabibilang lang ang mga taong nagtutungo roon. Pumasok siya sa loob ng simbahan, gumawi sa hulihang upuan. Lumuhod siya at sandaling nagdasal. Pagkatapos ay umupo. Saglit na nagpalingalinga hanggang sa makita niya itong naglalakad papasok. Napansin na rin pala siya. Nagkatinginan sila at sabay na nagngitian. Hanggang sa tuluyan itong makalapit sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. Kanina ka pa ba? Tanong ni Romel. Hindi pa naman gaanong nagtatagal, sagot niya. Lakad na tayo? Tumango ang dalaga. Sabay na silang tumayo at lumakad palabas ng simbahan. Tulad nung unang inalalayan siya ni Romel na makasabay sa unahang upuan ng kotse nito. Naglakbay ang sasakyan sa
sa kabaan ng highway. Ilang sandali pa ipinarada ito ni Rommel sa parking space ng isang bagong katatayong restaurant. Pumasok sila sa loob. Sinalubong sila ng lamig na nagmumula sa mga nakapaikot na air conditioners. Ilang sandali pa ay nakaupo na silang magkaharap sa isang mesa, hanggang sa may lumapit na isang waiter. "Anong gusto mo?" tanong ni Rommel. "Bahala ka na," simpleng sagot ni Rina. Si Romel na nga ang umorder ng pagkain nila. Hindi na dito binuklat ang menu book na nasa lapag ng mesa. Habang abala si Romel sa pagkausap sa waiter, ay nililibot naman ang tingin ni Rina ang kabuuan ng restaurant na yun. Para siyang nalulula sa laki ng lugar na pinagdalhan sa kanya ni Romel. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok siya sa mamahaling kainan. Kadalasan kasi kumakain lang siya sa mga karinderya sa palengke at sa terminal. Lalo siyang nanliit sa sarili nang mapansing lahat halos ng nagsisipasok ay mga nakabihis ng maganda. Wala sa loob na nahawakan niya ang suot na t-shirt. Napangiti naman si Romel na kasalukuyang pinagmamasdan ang dalaga. Tila nahulaan nito ang naglalaro sa isip ng dalaga. Hindi kaalangan sa lugar na ito, Rina, anito. Biglang napaharap ang dalaga, lalo nang nakaramdam ng pagkapahiya. Nahulaan mo ang iniisip ko. Hindi mo mayali sa akin ang makaramdam ng ganito. Tingnan mo ako, naka-t-shirt lang. Parang walang narinig si Romel. Sa halip ay hinawakan nitong kamay ni Rina na nakapatong sa ibabaw ng mesa. "Salamat at pinaunlakan mo ako," sabi pa ni Romel na pumutol sa lahat ng iniisip ni Rina. Napatingi ang dalaga. "Kung ang dahilan nito ay para muling ipaabot sa akin ang iyong pasasalamat sa pagkakabalik ng clutch bag, ay kahit hindi ka na nag-abala pa ng ganito. Alam mo, katungkulan naman namin na isauli ang mga nawawala sa aming mga pasahero. Gusto kong ituring mo akong isang kaibigan magmula ngayon, Rina. May isa pa akong dahilan, gusto kong makatulong sa iyo." Napakunot noo ang dalaga. "Wala akong problema, Romel. Kahit mahirap kami at maliit lang ang aking kinikita, ay nabubuhay kami ng mapayapa at tahimik ng aking kapatid. Tulong sa iyong trabaho ang gusto kong sabihin." Matagal na tiningnan ni Rina si Romel. "Anong klaseng tulong? Ayaw mo bang may iba ng trabaho? Hindi bagay sa iyo ang pagiging konduktora." Napabuntong hininga ang dalaga. "Tapos lang ako ng high school sa public school. Wala akong ibang experience sa trabaho. Pagkukonduktora lang alam kong gawin." "Pwede kitang irekomenda sa mga kaibigan ng parents ko. Kahit wala kang experience ay tiyak matatanggap ka. Maganda ang iyong personalidad at iyon ay isang malaking asset sa trabaho." "Baka mapahiya ka lang, Romel. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Taga-squatters ako. Sa Exterior Street kami nakatira. Uli na ako sa magulang at dalawa na lang kaming magkapatid ng kuya Manny ko." Hindi nabigla si Romel sa ipinagtapat ni Rina. Lalo itong nagkaroon ng paghahangad na mapalapit at makatulong sa dalaga. Dumating ang kanilang order. Inilapag at inayos ng waiter ang mga pagkain sa kanilang harapan. Gulat din si Rina sa dami ng in-order na Romel, subalit hindi na lang siya kumibo. Kahit sabihin pang hindi siya sanay gumamit ng mga nakapaligid na kutsara at kubyertos, ay hindi na siya nagpahalata. Sinundan na lang niya ang lahat ng kilos ni Romel. Ginaya niya ang paggamit ito ng kutsara at tinidor. Nagsimula na silang kumain, subalit nananatiling tipid ang kilos ni Rina. "Kumain kang mabuti," nakangiting sabi ni Romel. "Huwag ka nang mahihiya. Gusto kong ipanatag mo ang iyong loob kapag magkasama tayo. Isipin mo na lang na parang matagal na tayong magkakilala." Habang kumakain ay panay ang pagbibiro ni Romel, kaya naman napanatag na ang loob ni Rina. Nakakain siya ng husto. Makaraan ng ilang sandali ay kapwa na sila nagpapahatid ng tissue sa kanyang kanilang mga labi.
Tapos na silang kumain, halos maubos ang lahat ng pagkain. Nabusog ka ba? Tanong ni Romel matapos ibigay sa waiter ang kanilang bayad. Busog na busog ako. Nakangiting sabi ni Rina. Totoo sa loob niya ang tinuran. Nang dumating ang waiter ay naglagay si Romel ng pera sa mesa bilang tip. Napansin ng dalaga na pambili na nila ng bigas sa loob ng 1 linggo ang tip ng waiter. Lumabas na sila ng restaurant. Alalay siya ni Romel sa braso. Habang naglalakad sila patungo sa parking space, ganito rin ang ginawa nito nang pumasok sila kanina sa restaurant. Tunay na isang maginoo si Romel, sabi ni Rina sa sarili. Alalay pa rin siya nito hanggang sa pagsakay. Muling naglakbay ang kotse sa kahabaan ng highway. Hindi pa pauwi sa kanila. Hindi kumibo si Rina. Maaga pa naman, gusto mong mamasyal muna tayo? Tanong ni Romel na tumingin sa suot na relo. Hindi magawang tumanggi ni Rina, parang ayaw niyang sumama ang loob ni Romel. Sa wildlife sila nagpunta na ipinagpasalamat ni Rina. Kanina ay sa isang deklaseng kainan siya dinala ni Romel. Uneasy ang feeling niya dahil alam niyang hindi siya bagay sa ganoong klaseng lugar. Dito ay panatag na panatag ang loob niya. Ordinaryong mga tao ang namamasyal sa lugar na yon. Tinanggap mo na ba ang alok kung ipahanap ka ng ibang trabaho? Tanong ni Romel. Nakaupo sila sa damuhan. Nakamaong din si Romel na katulad niya at nakaprinted polo ito. Huwag mong gawing dahilan ng pagiging taga-squatters mo para tanggihan ang aking inaalok na trabaho. Sabi pa ni Romel. Tatanungin ko muna ang nanay tinding ko, siyang tinuturing kong pangalawang magulang. Tawagan mo ko sa telepono kung ano ang iyong magiging pasya. Ibinigay ni Romel ang isang tarheta kay Rina. Makaraan ng maraming sandaling pagkukwentuhan ay nilisan na nila ang puok pasyalang iyon.